Hi guys, good morning. Hagising ko lang and hinihintay na namin yung school taxi ni Anika para pumunta siya ng school. Kahapon sobrang pagod na pagod ako after ako ng trabaho, pero kailangan ko pa rin gumising ng maaga kasi kailangan ko asikasuhin si Anika pag morning. Kasi pag hapon, si Nico naman nag-aasikaso kasi nasa trabaho ako nun. So sa umaga ako ang nag-aasikaso. Si Nico is tulog pa, kaya kung meron ko yung naririnig na nagihilik, si Nico yun. Si Anika is ready na. Nasa phone lang siya sandali. It's weird! Wow! It's so very long. So very nice. It's very nice. It's a sausage! Yeah, it's a sausage. It's a funny sausage. Tawang-tawa siya dun sa sausage, guys. Tawag nito, hindi na siguro muna ako pupunta doon sa forest. Though meron pang mga naiwan doon ng mga mushrooms na kailangan ko siyang i-pick. Asikasuhin ko na muna siguro yung mga mushrooms nandito sa bahay. Sobrang dami pa rin namin kalat, no? Kasi hindi kasi namin talaga alam saan siya ilalagay. Kasi wala nga kami masyadong lalagyan dito sa bahay na to. We need to buy one, pero wala pa kami pera pambili niyan. Pero later na lang. It's okay. Wala naman kami bisita everyday. Kami lang naman dito sa bahay, tatlo. So guys, ang ginagawa ko ngayon is nagka-cut ako nitong mushrooms. Tapos, tatanggalin ko yung water content niya. Pero marami pa rin akong mushrooms na andun sa labas. Nasa terrace lang kasi kailangan ng malamig na temperature. Hindi ko siya pwede pasok sa loob ng bahay kasi magkakaroon din sila ng molds. So, andun sila sa labas. Lilinisin ko yun today. Tapos, tatanggalin ko yung water content nila para ma-store ko siya. Hindi na muna ako mag-share ng recipes, guys. Saka na ako mag-share ng recipes ko. Paano ko niluluto yung mga chanterelles para kainin namin. So, ang gagawin ko ngayon is para i-preserve na muna siya. Ang ginagawa ko is tinatanggal ko lang yung water content niya by frying. Tapos, yung pakupsan ba? Pakupsan. Tapos, pag nawala na yung water niya, saka ko siya ilalagay sa container. Tapos, ilalagay sa freezer. Tapos, kapag kailangan na namin gamitin, tatanggalin lang namin sa freezer. Tapos, defrost. Tapos, ready na yun para gamitin. Kasi wala na siyang water content. Kailangan na wala siyang water content para hindi siya magbasa-basa. Tsaka maglata-lata nga kapag gamitin mo. Tapos di rin siya pwede na idiretso ko siya ilagay sa pie na meron siyang water content kasi magiging basa yung aking pie, magiging soggy. Kaya kailangan talaga tanggalin yung kanyang water content kasi ang mushroom, they contain a lot of water. After chopping na ganito yung kanyang sizes, lalagay lang yan siya sa pan. Tapos tatanggalin natin yung water content niya mamaya through heating. Yun na guys, nakaalis na si Anika. Andyan na yung kanyang school taxi. Ang social ng kanyang taxi, yung mas maganda pa sa car ko. Sana all ganyan yung school ride. Pero free lang yung school ride ni Anika dito guys. Kasi nga sa countryside kami nakatirain. Kahit pa naman doon sa Vanta kami, is free din yung kanyang school ride. Kasi working mom ako and single ako, kaya kailangan ko ng help. Isa yun sa mga services na na-enjoy namin dito sa Finland. Kapag single mom ka, marami ka talagang support na natatanggap sa government kasi kailangan mo rin mag-survive, and dito hindi talaga nila pinapabayaan ang babae. They are really taking care ng women's rights dito sa Finland. Pinapangalagaan talaga nila yon. So guys, ito yung mushroom na napick ko kahapon. Tapos ito pa yung isang araw. Hindi pa yan siya masisira kasi malamig naman dito sa labas. Kailangan ko tong linisan. Tapos ito pa yung isa kahapon din yan. Guys, ito na yung chanterelles. Natanggal na yung kanyang water content. So, pwede ko na itong ilagay sa container. Palalamigin ko lang. Tapos ilalagay ko siya sa freezer. Ipo-portion ko lang ito according sa amount na gusto ko. Tapos, yung per container, yun na yung ide-defrost ko after kung, kunwari, nasa freezer na siya. Kunwari, gusto kong gumamit ng chanterelle. So, itong buong box na to, yan yung gagamitin ko. So, yan siya. So, marami ito guys. Siguro mga 4 or 3 na container ang pwede dito. Tapos, ako kapag nag-defrost ako ng food, kung ano yung na-defrost, yun talaga yung lahat na gagamitin ko. Depende na lang kung for chanterelle castique or yung chanterelle sauce, or gagamitin pa siya para sa iba na lutuin. So, ito okay na to. Tapos yung iba ilalagay ko pa dito sa kabilang boxes.
Itong chanterelles, guys, pwede rin siyang magamit sa Filipino cooking. Stir fry. Siguro sa sisig, pwede din to, no? Try ko next time gumawa ng chanterelle sisig. Yan. Ibang mushrooms pala, nalinis ko na rin andoon sa table. Papakita ko sa inyo. Sobrang dami, guys. Yun naman is, tatagtarin ko yun. Tapos yung iba is, bibigyan ko rin yung workmate ko. Magdadala ako today sa hospital kasi panghapon ulit ako today. Papasok ako ng trabaho. Nadalhin ko yun doon sa aking workmate. Kasi nagsabi ako sa isang workmate ko na bibigyan ko siya ng chanterelles. Kita nyo yung color niya na wala na yung color yellow color yellow ng chanterelle na wala na siya. Kasi diba naluto na. Yan, kagaya lang din yung button mushroom sa yung nasa can. Color white talaga yan siya, tsaka color brown. Nawawala na yung color niya kasi pag na-preserve na siya ba, nawala na yung kanyang water content. Si Pimo is andito, nakatingin. Ha? I don't have food for you, Pimo. Ganyan talaga yan si Pimo, guys, kapag nagluluto ako. Andyan din siya nakasunod. Naamoy-amoy niya yung mga niluluto ko. Nakakita na ba kayo ng Chanterelle Mountain, guys? Ako hindi pa. Pero ngayon, gumawa ako ng Chanterelle Mountain. Sobrang dami pala ng Chanterelle na nakuha ko kahapon. And sobrang dami pa rin na andoon sa forest ngayon na hindi ko nakuha. Siguro bukas ko na siya babalikan. Kasi today, gusto ko talagang linisin lahat nung, yung mga Chanterelles na napick ko para ma-save ko siya. Kasi bago siya magkaroon ng molds ba. Tingnan nyo naman yan, guys. Yan lahat yung chanterelles na nakuha ko kahapon sa basket. Yung galing sa basket tsaka dito sa bag. So, yung konti lang yung mga natapon, guys. Kasi yung mga may dumi lang na yung tangkay niya ba, yung sa dulo nga. Yung sa ganito. Yun lang yung mga pinagtatanggal ko. Hindi yan, guys, wala yung something dyan sa ilalim. Puro talaga yan siya chanterelles. Tingnan nyo. Hanggang dito sa pinakalikod, puro yan siya chanterelles. Oh. Diba? Sobrang dami. I don't know how many kilos is this. Hindi ko na siya i-measure. But I think this is about 2 to 3 kilos ng chanterelles. And sobrang dami nito. A few of this, bibigyan ko yung aking workmate. Tapos magluluto din ako ng lunch namin. So, let's see kung ano pang pwede kong gawin. Pero, sobrang dami talaga nito, guys. Sobrang daming blessing nito. And kapag binili ko to sa store, sobrang mahal na. Kaya it's a blessing na marami akong nakuhang chanterelles doon sa forest. Nag-stir fry lang ako ng beef, guys. I don't know anong tawag niyo dyan. Basta stir fry. Nilagyan ko lang siya ng soy sauce, salt and pepper. Tapos garlic and ano ba yun? Yung sibuyas. Tapos lalagyan ko siya nitong asparagus. Yan yung asparagus na nakuha ko doon sa 8 euros. 8 euros siya. Meron pa palang natira sa fridge. Kaya ginamit ko na siya ngayon. Tapos of course, ilalagay ko yung aking chanterelles. Ayan na siya. So, malalaking buong chanterelles na ang nilagay ko. Kasi hindi ko na siya chinap-chop. Ganyan na yan siya. Okay na yan. Kasi nakita ko na wala na palang food sa ref. Tapos kapag walang food sa ref, kakain yun sa restaurant si Nico. Kaya sabi ko magluluto na lang ako. Kaya ayan na siya. Diba ang ganda tingnan ng chanterelles kapag yellow talaga. Pero pag naluto na siya, guys, mag-iiba na yung kanyang color. Magda-darken na yung color niya. Ayan o. Tapos of course, patatas is life. Patatas naman kasi talaga yung pinaka namin dito, yung parang rice namin ba. Nasanay na rin kami, guys. Kahit si Anika nasanay na rin. Pero minsan nagluluto rin kami ng rice. Hindi palagi. Yan. So, lutuin ko lang to. Tapos after ko magluto, pasok na rin ako ng trabaho kasi meron akong trabaho today. Nag-effort lang talaga ako na magluto din. Ayan o, diba? So, kita nyo na kinakain namin yung chanterelles. Hindi lang basta pinupulot yan. Kinakain siya. Dito sa Finland, pinakamaganda talaga itong chanterelles na mushroom. Tsaka yung
Sopilovavero ang yung top tip or yung mga bullets. Ang kaso lang yung mga bullets kasi kapag nahuli ka ng pick sa kanila, kinakain na sila ng mga uod. Tapos itong chanterelles, madalang. Meron ding uod na kumakain dito pero sobrang madalang. So okay na itong aking beef, stir fry beef with asparagus and chanterelles. O, diba? Haba naman ang pangalan dahil. Basta yan na yung aming pagkain today. So, si Nico pauwi na rin yun ng bahay. Galing yun ng forest kasi nagtrabaho siya doon. And di na yun kakain sa restaurant. Sabi ko sa kanya, huwag ka nang kumain ng restaurant kasi meron ng food sa bahay. O, diba? Tapos nilagyan ko pala ito ng sibuyas. Guys, alam nyo ba yung sibuyas na ginamit ko dito is yung kinuha ko pa doon sa 8 euro? Yung mga ganito, oh, yung nakapak. Okay pa naman siya, oh. Yan ang ginamit ko. Meron pa nga kami natira dito. 2 sibuyas ang nilagay ko dito. Sarap, diba? Super nutritious. Sabi ni Annie, kakain doon siya ng chanterelles. It's so yummy daw. Diba? Itong mga chanterelles na natanggal ko na yung water content, guys. Ilalagay ko na to sa freezer kasi lumamig na sila. So, pwede na ito ma-store sa freezer. And this will last us during the winter season. So, during winter, meron pa rin kami ng chanterelles na makakain. And that is food tipid. Diba? Food tipid yan. Food tipid. Andito na ako sa hospital, guys. So, papasok na ako. Magbabanat na muna ako ng bato. Magbabanat na muna ako ng buto kasi mahirap tayo, diba? Kaya kapag ambitious, kailangan na magtrabaho. Char. Ganun ba yun? No, eh. I don't like to kill myself by working. Ni-enjoy ko lang naman. Ako masyadong nasa-stress ako. Dala ko na rin dito sa aking bag yung mushroom na ibibigay ko sa workmate ko. I don't know sino pang gustong ng mushrooms. Pwede ko naman sila bigyan kasi marami ako nakukuha ngayon. Tsaka marami na kaming boxes ng mushrooms din. Kaya yung mga friends ko na andun sa city, pwede ko rin silang bigyan kapag nagka-time kami na pumunta doon sa city nga. Eh, kaso ngayon, wala pa kami yung plano pumunta kasi nga, busy pa kami dito. Tsaka, ang dami ko pang trabaho. Yung trabaho namin sa bahay, hindi pa namin talaga yan matapos-tapos. Eh, si Nico, nagtrabaho din siya sa forest. Tapos ako dito. Diba? Kaya, we're just taking things slow. Chill lang. At i-stress yung mga sarili natin sa mga gawain masyado sa bahay kasi kakapagod. Hindi na talaga ako nawawala, guys. Alam ko na talaga saan ako pupunta dito sa loob ng hospital. Dami-dami nilang mga carts dito. Ba tsaka yung mga stocks na naka-crate ba tawag yan? Basta yung mga naka-boxes ba, guys. Yung ganyan o pang ano yan siya, pang halo ng mga medications. Itong machine na to. Yan, hinahalo yung mga medications. Pero sira siya, so kailangan nilang ayusin yung mga ganito ba. Marami silang mga mga crate ba tawag dyan. So yung mga boxes pa ba. Kasi nag-aano talaga sila, nag-renovate sila dito sa buong hospital. Alam nyo, guys, ito sa Finland, yung mga lab techs, mga nurses din yan sila. Gusto ko rin ng ganyan ba, yung tagakuha nga ng dugo. Pero na-enjoy ko pa naman yung trabaho sa surgery, kaya I'll stick on it for now. Pero later siguro gusto ko ng ganun pa yun. Magkuha ka ng dugo sa mga pasyente, no? Sobrang dali na trabaho yun. Ganito kasi talaga dito sa Finland kapag nurse ka, guys. Marami kang pwedeng gawin. Kahit ano. Kahit sa Red Cross, tagakuha kayo ng mga blood. And same lang yun ang sahod. Lahat ng yan, same lang yan. Lahat ng nurses sa Finland, same lang ang sahod. Pero meron lang konting difference kapag matagal-tagal ka na, pero hindi ganun talaga kalaki, guys. Pwede naman yung kitain.
Magbibihis naman ako guys, tapos pasok na ako sa ward. Sobrang sobrang gulo din ng buko. I don't care. Yung nasa likod ko guys, ano yan, mga instruments yan doon sa operating room na dadalhin nila para linisin. Meron silang place dito kung saan nila in-autoclave yung or dinidisinfect, tinatanggal, tsaka pinapantay yung mga bacteria. Meron silang place dito sa hospital. Super organized talaga dito. Yung talaga yung pinaka nagustuhan ko talaga dito sa hospital na to. Tapos na ang aking trabaho guys. So, uwi na ako ng bahay. It's already 9:34 ng gabi. And sigurado akong sobrang madilim na talaga sa labas ngayon pag uwi ko. Alam niyo ba, kapag nag-drive ako yung mata ko nakaganon mo. Kasi nga, sobrang madilim. And tapos na yung shift ko guys. Alam niyo ba today, parang ang weird na pakiramdam ko. Kasi dalawa lang yung patient ko. They were both stable. Wala kaming IV na medications, yung pang-swero ba na dinadaan or basta IV nga dinadaan sa ugat. Parang sobrang calm ng ward namin. Yung doon ako sa kabilang side, 5 lang yung pasyente namin. Imagine niyo yun, 5 lang yung pasyente namin. Tapos 4 kami na nurse. Kaya, ang ginawa ko, naglakad ako guys, pumunta ako dun sa medication room namin. Naabutan ko yung isang workmate ko doon na nag-ready siya ng gamot. Doon naman siya sa kabilang side ng ward. Kasi yung ward namin guys, divided siya ng 2. A tsaka B. Doon ako sa B today. Sabi ko doon sa isang kasama ko na, naboboard ako. Sabi niya, bakit? Sabi ko, wala kasi akong ginagawa. Tapos, stable naman yung mga pasyente ko. Wala akong help sa kanila kasi able naman silang gumalaw on their own. Tapos sabi niya na, kung gusto mo pwede mo akong tulungan kung okay lang sa'yo. Kaya tinulungan ko na lang siya guys. Tinulungan ko siya guys mag-prepare ng mga narcotics. Kasi sa ward namin, marami talaga kaming ginagamit na tawag nito, mga narcotics or yung mga strong na mga pain medications. Kasi nga yung patients namin papunta ng operation and galing ng operation. So, kailangan talaga nila ng mga pain medications. Kaya, yun. Ginawa ko yun. Tapos, 3 lang. Wala na akong gagawin. Naglakad na ulit ako. Kaya, ang ginawa ko na lang guys is nagbasa na lang ako ng mga different kinds of post-surgical care. Like yung may patient na may pleural drain, yung nilagyan yung butas dito sa likod nila para ma-drain yung fluid galing sa lungs. Nagbasa-basa na lang ako ng kung ano-ano na pinagbabasa ko para meron lang talaga akong gawin. Tapos tinulungan ko rin yung isang workmate ko na maglinis. Yun lang ginawa ko today. Sobrang chill lang today. Wala talagang masyadong gawain. Kaya sabi ko, parang ang weird talaga ng araw ko ngayon. Pero sabi ko dun sa isang kasama ko na foreigner din siya, taga Nepal siya. Sabi ko, ang weird today. Sabi niya, bakit? Sabi ko, wala akong masyadong ginawa. Sabi niya, di ba maganda yung gano'n? Sabi ko, hindi. Iba kasi talaga. Alam mo yung pag Pilipino ka, yung ugali natin na gusto natin meron tayong ginagawa. Ayaw natin yung nasasayang yung oras natin. O kaya, binabayaran tayo na wala tayong ginagawa. Alam niyo ba guys, meron akong kasama sa trabaho na assistant pa siya ngayon. Pero student din siya ng nursing dito sa Finland, Pinoy. So ngayon, ginawa niya, nung bago daw siya dyan, naglinis daw siya, ganyan. Hindi niya na pala yung trabaho, pero ginawa niya guys, nagtaka sila, bakit kuskus siya here, kuskus siya there.
na-notice ng mga nurses. Sabi nila, no, hindi mo yan gawain. Hindi mo talaga yan gawain. Tapos after nun, hindi niya na ginawa. Tapos same din yung reason niya kasi ayaw niya yung nakaupo siya, yung binabayaran siya, na wala siyang ginagawa. Sabi ko, ganoon talaga pag Pilipino, no? Ano, yung hindi mapakali ba? Kaya nung minsan na nag-change kami ng diaper doon sa isang pasyente, naalala ng pasyente na isang, ano daw, Pilipino. Yun nga yung katrabaho ko ngayon na assistant. Parang nursing aide siya dyan ngayon. Nakwento niya. Tapos tawang-tawa sila na-amaze sila. Oo, ginawa niya yan, ganito, ganyan. Naglinis daw siya. Nagwalis-walis and all. Pero hindi niya na talaga gawain yan, guys. Siya lang kusang loob ang gumawa nun. Sabi ko, nagtawanan kami nun, nagkwentuhan kami doon kasama ang pasyente. Sabi ko sa pasyente na, ganun kasi talaga ang kultura namin na ayaw namin talaga na nasasayang yung oras namin. Baka may masabi sa amin na binabayaran kayo pero wala kayong ginagawa. Sabi nila, kaya pala yung mga Pilipino sobrang ahakera daw natin mga Pinoy. Yung ahakera, guys, is yun yung masisipag. Oh, madilim na dito, hindi nyo ako makita. Guys, dito ko na i-end yung ating video for today. Sobrang haba na siguro nito. Anyways, I had a great day cleaning my mushrooms and na-bored lang talaga ako sa work ko today. Gusto ko yung meron talaga akong ginagawa. Ingat po kayo palagi, guys. I'll see you tomorrow. Hey, hey!